mga otoridad dyan? Pinky, pabalik-balik yung mga choppers dito sa Kampranao habang isinasagawa nga nila itong airstrike. At gayon din yung pagsusupply, pagdadala ng supply doon sa mga tropa sa conflict area. Ngayon naririnig natin o nakikita natin yung mga choppers din kanina ay nagdadala ng mga individual. Ito yung mga civilian na na-rescue doon sa area, in-airlift na rin nila papunta dito sa Kampranao. Kaya naman yung mga kamag-anak dito na mga naipit doon sa conflict zone ay talaga namang masayang-masaya nung nakita nila yung kanilang kaanak dito. Kaya 7 mga construction workers na naipit doon sa isang construction site ang nailigtas. At sa ngayon ay kinakausap pa sila ng military, probably nagde-debriefing sila at humihingi ng impormasyon hinggil sa kanilang karanasan. 7 araw, Pinky, konti lang daw ang pagkain nila, nagtago sila doon sa construction site para lamang mailigtas ang kanilang sarili. At sa ngayon nga ay umulan dito kanina na malakas at tumigil yung putukan. Pero ngayon ay medyo humupa na naman yung ulan at naririnig na naman natin yung bakbakan halos sa 1 o 2 kilometro ang layo mula dito sa ating kinatatayuan. Sa ngayon ay napag-alaman din natin na sa bandang Iligan City ay talagang mahigpit yung isinasagawang checkpoint doon. Lahat ng tao pinapababa, pinapapila upang i-check ang kanilang identity, humihingi ng ID at kino-cross-check yan with the posters, yung mga muka ng mga allegedly Maute group na hawak ng pulisya. At kanina nga 2 na allegedly tricycle drivers yung na-hold dyan sa checkpoint papuntang Iligan City at ngayon ay under question sila. Tinatanong kasi nga kamukha daw nila yung 2 allegedly miyembro ng Maute Group na nasa listahan ng PNP. Pinky. George, napakahirap ng sitwasyon dyan. May mga natrap, may mga gustong lumikas, may mga nakalikas, merong umuulan, umaaraw, walang pagkain. Halos mag-iisang linggo ka na rin dyan. Well, siguro 5 araw ka na rin nandyan. George, sa araw-araw na nandyan ka, paano ba masasalarawan sa amin ang iyong karanasan dyan? Alam mo, mahirap, Pinky, kasi kailangan number 1 yung kaligtasan nung ating grupo ay ating pinapangalagaan. Umaga aalis tayo sa Iligan City at sa gabi babalik din tayo doon. Pero normally sabay-sabay yung media para ma-ensure lang na ligtas yung mga tao. Pero more than us, Pinky, talagang ang sobrang kalunos-lunos din yung kalagayan ng mga taong lumilikas. Kasi nga, naipit sila dun sa lugar at around 2,000 plus pa daw yung nandun sa conflict zone. Kaya ito yung pinagtutulungan ngayong mailigtas ng mga pulis, ng military at ng local government. So strategically, ginagawa nila ito at pinag-aaralan kung paano sila maililigtas doon sa conflict zone. Thank you. Maraming salamat, George Cahiles, nag-uulat.